Kahit Desyembre pa ito nangyari, pinag-uusapan pa rin sa buong mundo ang pagpatay kay Henry Nowak, 18 anyos na estudyante sa universidad sa UK. Pinatay si Nowak sa sapsap sa Southampton ni Vikram Digwe na nag-angking ipinagtanggol lang ang sarili matapos insultuhin siya ni Nowak tungkol sa lahi. Isang bagong body cam footage ang nagpakita kung paano hinarap ng mga pulis ang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen. Kasama natin ngayon mula London si Noah Hoffman, political correspondent ng The Spectator. Salamat sa pagdalo, Noah. Salamat din. Talagang nakakabaliw ang kwentong ito na matagal na nating pinag-uusapan. Para sa mga manonood sa Estados Unidos na hindi pa nakasubaybay, ipaliwanag kung ano ang nangyari at bakit ito kontrobersyal at nakakalito. Isa itong napakalungkot na kaso ng isang 18 taong gulang na estudyante sa unibersidad na malagim na sinaksak sa Southampton. Nang tawagan ng salarin at ng pamilya nito ang pulis, sinubukan nilang palabasin na ang biktima, si Henry, ang siyang kriminal sa kasong ito. At ginamit nila ang paratang na naging racist si Henry kay Vikram Digwa na isang Sikh bilang panlilihis para baguhin ang kwento ng totoong nangyari. Ngayon, si Henry, nang dumating ang mga pulis, ay nasaksak at sinabi niya sa kanila, "Nasaksak ako, kailangan ko ng tulong." Ngunit sinabi ng mga pulis, "Hindi ka namin pinaniniwalaan." Pinusasan nila siya. Paulit-ulit niyang sinabing, "Hindi ako makahinga." Iyon ang kanyang huling sandali. Namatay siya dahil hindi inasikaso ng mga pulis ang kanyang sugat sa saksak at siya ay inakusahan pa ng pagiging racist. Sa sinabi mong yan, anong klase ng hakbang ang pwedeng gawin? Krimen ba ito sa panig ng mga pulis? Kahit sino pa ang may kasalanan, napusasan siya at magmadaling magbigay ng ganoong hatol. Kaya nga, ang kasong ito ay nagdulot ng malaking epekto sa politika sa UK, lalo na't nagpasimula ito ng debat tungkol sa kalagayan ng kapulisan. At kung ito ba ay naapektuhan ng uri ng identity politics at DEI agenda na nakita natin matapos ang Black Lives Matter movement. At nung ang identity politics ay talagang sentro ng maraming kampublikong usapan. At sa United Kingdom, marami sa mga iyon ay parang inangkat mula sa United States kahit na talagang magkaiba ang konteksto natin dito. Gayunpaman, marami ring naging epekto sa politika. Sa ganitong paraan, may pagkadismaya dahil parang ginagamit ng ilang politiko ang trahedyang kasong ito para magdulot ng issue. Ayon sa mga kritiko, nadudulot ito ng higit pang pagkakabahabahagi sa halip na pagkakaisa sa lipunan. Tama. At nakikita natin na napakaraming karahasan, mga mass shooting at iba pa. At malinaw na ang ganitong mga pangyayari, lalo na kapag hati-hati ang mga tao, ay talagang nakakatakot at delikado na rin sa sarili nito. Ngayon, ipinakita sa body cam footage na ang salarin na hinatulan ng higit 20 taon sa kulungan ay hindi rin nagsasabi ng totoo. O, gusto ko lang itama, wala talagang mass shooting dito sa United Kingdom. Tama yan. Maganda ang mga batas namin sa baril na nagpoprotekta sa amin, pero may problema kami sa krimen gamit ang kutsilyo gaya ng halimbawang ito. Kaya maraming naging debate kung dapat bang pagbawalan ang mga Sikh na dalhin ang kanilang relihiyosong seremonyal na kutsilyo, ang kirpan. Ngayon, yan ay isang usapin na pinag-uusapan sa publiko. Pero maraming miyembro ng komunidad ng Sikh ang nagsabi na hindi naman talaga ginamit ng gumawa ng krimen ang relihiyosong kutsilyo. Gumamit siya ng ibang kutsilyo para gawin ang pag-atake at sa tingin nila ito ay parang paglilihis lang at hindi talaga ito ang totoong issue. Kaya maraming tanong ang lumitaw mula sa malungkot na kasong ito. Pag-usapan natin si panggalawang Pangulo, J.D. Vance, na kilalang isolationist pero mahilig din magkomento sa imigrasyon. Nagkomento siya at isinisi ito sa mga migrant kahit na UK citizen naman talaga ang sangkot. Kaya ba hindi tama na makialam at magsalita si pangalawang Pangulo, Vance? Ano ang magiging epekto nito sa mataas na antas ng politika sa UK? Kaya sa tingin ko, karamihan ng publiko dito ay nagkakaisa sa pagtingin na katawa-tawa talaga ang kanyang panghihimasok.
Siguro alam mo na, gusto nilang ayusin muna niya ang sarili niyang bahay bago makialam sa iba at magmarunong tungkol sa ibang bansa at makialam sa mga lokal na usapin. Palagay ko si David Lammy, Justice Secretary at Deputy Prime Minister na malapit kay J.D. Vance, ay nakipag-usap sa kanya sa telepono at sa mas diplomatiko niyang paraan, inulit ang ganoong pananaw. Tulad ng sinabi mo, ang gumawa ng krimen ay Briton. Dito siya ipinanganak. Maraming issue tungkol sa malawakang migrasyon sa UK at marami pang dapat pag-usapan tungkol sa mga epektong iyon, ngunit hindi imigrante ang lalaking ito. Kaya ang kanyang pakikialam ay hindi talaga tinanggap ng mabuti dito ng maraming tao. Salamat, Mama Mahayag, Noah Hoffman, political correspondent, ng The Spectator.